Kung totoo sinasabi mo, bakit takot kang magpakita ng mukha habang nagsasalita ka? Oh, ay ngayon, nagkamali ka. Ito ang mukha mo. Oh. O yan mga kaibigan, si Burnok. Tandaan niyong maigi ang mukhang niyan. Ayan. Hindi po Pilipino yan. Oh. Siguro, naiwan lang yan sa Pilipinas. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Ikalawang Timoteo 4:2. Nang salin na ang salita ng Diyos Biblia, ganito po ang ating mababasa. Ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Klarong-klaro po ng utos ni San Pablo dito po sa nakasulat na ito sa Biblia. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Napakaliwanag po, mga kababayan. Tayo bilang tagapagtaguyod ng ating programang Factbusters PH, marami na po tayo mga nabunyag na mga kasinungalingan na ating itinama sa ating programa, mga kapatid. Ilan nga sa kanila inaatake ang pananampalatayang Katoliko na siyang pananampalatayang iniwan sa atin ng mga apostol, mga kababayan. Kaya yung ginagawa natin, kagaya ng advice ni Pedro sa unang Pedro 3:15, ganito po ang ating mababasa. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Napakaliwanag. Ibig sabihin, dapat tayo ay laging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa atin. Ayon po kay Pedro at sa Biblia. At dahil sa mga naging video natin dito sa Factbusters PH, marami na po ang naliwanagan sa ating programa. Eto, babasahin natin yung ilan sa mga naliwanagan sa ating programa. Maraming salamat kay Jaime Abrera. Ang dami kong natutunan dito. Lumalawak ang aking kaalaman. Salamat sa inyong napakahusay na paliwanag ngayon. Alam ko na kung paano ko ipaglaban ang aking pananampalataya bilang Roman Catholic. To God be the glory. Maraming salamat kay Jaime Abrera. Ito naman kay Charles Rex, sabi niya, natutuwa ako dahil may mga content na ganito, ma-enlighten yung mga kapatid nating mga Katoliko. Salamat kay Charles Rex, ha? Thank you sa iyong pagmamahal sa ating channel. Kay Danilo Lingad, hello po, Kaburnok. Ang ganda pong makinig sa inyong Factbusters PH dahil marami po akong naliliwanagan tungkol sa Biblia. Isa po akong Katoliko. God bless po sa inyo, Kaburnok. Ayan, maraming salamat kay Danilo Lingad sa inyong komento. Kay Luz Biminda Piedad, sabi naman niya, salamat Kaburnok. Naliwanagan na ako sa kapapanood, hindi na kami magpabautismo sa iglesias ni Manalo. Nadokrinahan na kami, o di ba? So, yan po mga kapatid, siguro nasasaktan yung mga taga-Diliman dahil tayo po, isa po sa mga naging tinik sa lalamunan ng mga ministro ni Manalo dahil hindi po natutuloy sa bautismo yung mga nadokrinahan sa iglesia ni Manalo. Ito naman mula kay Cox Retugal de los Reyes, isang magpagpalang araw po. Isa po ako sa mga bagong taga-subaybay ng channel nyo na ito. At isa rin naman ako, Katoliko, kasal sa simbahan at miyembro ng Couples for Christ
dito sa Doha, Qatar. Mula nang nag-for good ang wife ko sa Pilipinas, ay tumamlay na at tuluyang nahinto ako sa pagsaserve sa simbahan. Hanggang sa maimbita ako ng isang malapit na kaibigan at kasalukuyang dinodoktrinahan sa Iglesia ni Cristo. Kaya po ako'y nagsusuri hanggang makita ko sa YouTube ang programa nyo na Factbusters PH. Sa dami ng sinuri kong iba't ibang pananampalataya, sa inyong programa lang po talaga ako muling naliwanagan at nasagot halos lahat ng aking katanungan. God bless po and more power sa inyong programa. Napaka ganda talaga ng mensahe ito mula kay Cox Retugal de los Reyes. Nako, papuri sa Diyos talaga. At tayo po yung daan para maliwanagan ang ating mga kapatid. Ano? Mula naman kay Agostation. Sabi niya, INC ako. Pero nawiwili akong manood kay Kapornok. Nakakatawa yet informative. Maraming salamat kay kapatid na Agostation. Ano? Kahit Iglesia ni Cristo ni Manalo member ka, sana ay patuloy mo lang ang panonood sa ating channel at baka maliwanagan ka na iyong iglesia na yan ay nako, mali po yung mga aral dyan, ano? Mula naman po kay Thea, hindi ako Katoliko, pero kumbinsido ako sa paliwanag ni Kabornok. Dati akong INC. Salamat, Thea, ano, sa iyong komento. At salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Pero ang masakit, mga kababayan, ano? Ito mga naniniwala kay Kabornok, kagaya ng nabasa natin kanina, ay pinagmumura ni Cesar Seneta. Ito, panoorin niyo yung kanyang pagmumura doon sa mga naniniwala kay Kabornok. Kasi sabi niya, antikristong hunghang daw. At yung hunghang daw ay, ano daw? Pakinggan natin siya, mga kapatid. Bornok, ang maniniwala sa iyo, mga Katolikong hunghang. Antikristong hunghan. Kasi ikaw antikristong hunghang ka eh. Ano bang ibig sabihin ng hunghang? Tanga, bobo. Tanga, bobo. Tanga, bobo. Magdaraya, sinungaling. Walang alam. Ang salitang hunghang nandyan na lahat eh. Nandyan na lahat eh. Sinungaling. Mandaraya, manluloko. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, palalo. Grabe naman yung salita na yan mula kay Cesar Seneta, no? Ang tindi mo! Nako, ang tindi talaga. O hindi naman po nakapagtataka dahil pati nga ako nakatikim ng kanyang pagmumura. Ito, panoorin nyo muli. Balikan natin yung kanyang pagmumura kay Kabornok. Ito, panoorin nyo. Bata ka pa nga, pero sinungaling ka at maluluwag na tornilyo mo. Burnok! Kitang-kita ang kasinungalingan mo. Kitang-kita ang pangluloko mo. O mga supporter niya, dapat nyo bang pagtiwalaan ng taong ito? Ito pa dapat yung paniwalaan? Ito ba dapat yung pagkatiwalaan na ito'y marunong? Marunong ba yan? Pandarayat panluloko, bobo, mangmang. Pandarayat panluloko, bobo, mangmang. Pandarayat panluloko, bobo, mangmang. Grabe talaga itong si Cesar Seneta, no? Grabe, ang talim ng kanyang pagmumura kay Kabornok, ano? At katunayan, alam niyo po ba, mga kababayan, umamin po siya na kanya talagang pinagmumura si Kabornok at humingi nga ng tawad sa atin yan kasi nga pinipersonal niya yung ating mga pahayag sa ating YouTube channel. Ito, panoorin natin yung Cesar Seneta, mga kapatid. Talaga naman, oo. Alam mo, kung minsan tao lang ako, kung minsan namumura ko rin si Kabornok kasi talagang grabe siya kung magaglahi at kung magmura sa akin. Kaya tao lang ako kung minsan natutokso ako. Pasensya na po kayo, Kabornok, ano? Ayan, so yan po ang pahayag ni Cesar Seneta ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako, sa totoo lang, hindi naman po ako personally, no? Hindi po ako nangmumura sa kanya, siya naman yung nangmumura dyan, tayo naman, ano? Kung meron tayong gustong itakwil, yun yung aral na kanyang dala. Mali po sa Biblia, yung kanyang mga pinagsasasabi. Dapat po nating tandaan,
na lahat ng ito na ginagawa natin sa ating YouTube channel, pangangaral lang po ito. Wala po dapat personalan ito. Itong si Cesar Sineta, pati yung mga subscribers natin, sinisiraan din niya. Grabe talaga. Pero bago muna tayo magpatuloy, dahil kaarawan ko nga ngayon, pakinggan ninyo yung mga pagbati mula po sa iba sa ating mga avid subscribers palaging nanonood sa Factbusters PH. Ito, panoorin natin sila, mga kapatid. Patuloy po natin suportahan ang programa ni Ka Burnok, ang Factbusters PH. Naku po, dapat po natin po suportahan upang mapalalim po ang ating nalalaman tungkol po sa turo ng ating inang simbahan. At tiyak na hindi ka maliligaw sa ibang aral, lalong-lalo na po sa paninira ng ibang mga sulpot. And sa iyo naman po, Ka Burnok, happy birthday and more power to you. Pagpatuloy lang po ninyo ang ganyang gawain sapagkat marami pong naliliwanagan dahil po sa inyong programa. Happy birthday and Happy New Year! Hello, hi! This is Sister Dance from The Beauty of My Catholic Faith and from the CFDO-FM. So on behalf of the CFDO-FM and The Beauty of My Catholic Faith page, I would like to greet Ka Burnok, happy birthday. Factbuster is always been a very inspiring page and also in YouTube. Thank you so much for your dedication, for your perseverance in evangelizing our fellow Catholics and also in some other denominations, brothers and sisters. So continue to evangelize and to inspire more people. May you reach more souls, especially our separated brethren. I know there are some brothers and sisters who are already reverted or converted because of your videos. You always continue to unpack the doctrines and the beauty of our Catholic faith. I salute you and I hope you'll continue in doing that for the glory of God. So happy birthday and Pro Deo et Ecclesia. Magandang araw o gabi po sa lahat ng tagapagsubaybay sa Factbuster PH ni Ka Burnok. Malaking tulong po sa akin ang videos o programa ni Ka Burnok dahil dito ko mas lalong naintindihan at naunawaan ng mabuti. Tumibay po ang aking pananampalataya ng aking naunawaan ang mga aral ng ating reliyon dahil sa Factbuster PH. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, Ka Burnok, at sa Diyos dahil ginamit po kayo bilang instrumento upang kami ay matuto. Sana ay magpatuloy po itong Factbuster PH. Kaya para sa ibang sikta, bastid yan! Happy birthday, Ka Burnok. Mabuhay po kayo. Good evening po. Hi, Ka Burnok ng Factbusters PH. Ako nga pala si Harold Caro at nagpapasalamat ako sa inyo sa mga videos na lagi mo pong sinishare at marami po akong napulot na aral at natutunan about po sa ating Catholic faith. Pagpatuloy nyo po nawa ang inyo pong ginagawa upang marami pa pong kapwa nating Katoliko ang matuto sa ating pong Catholic faith at mapalalim ang ating pong pananampalatayang Katoliko. Binabati po kita ng happy birthday, Ka Burnok. Pagpalain ka po nawa ng Panginoong Diyos natin at lagi pong iingatan sa inyo pong gawain sa araw-araw. Maraming salamat po. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo at sa iyong programang Factbuster dahil doon marami ang naliwanagan ang kanilang isip dahil sa panood at pakinig sa iyong programa.
especially din po ako dahil kung hindi dahil sa iyo ay hindi ako nakasagot sa mga katanungan at paratang ng aking anak na nasa MCGI. Salamat na lang at lahat ng mga katanungan niya ay makikita ko sa iyong mga episode ba sa nakaraan. Kaya yun, tinitik note ko talaga, tapos yun, sinisend ko sa kanya. Kaya sa ngayon, wala na siyang mga tinatanong sa akin. Tahimik na siya at pag nag-share ako ng iyong programa, yung mga episode mo tungkol sa Holy Trinity, wala na siyang comment sa akin. At salamat talaga, Kabornok. At happy birthday nga pala sa iyo, no? Nawa ay bigyan ka pa ng ating Panginoon ng malusog na pangatawan at mahabang buhay upang marami ka pang matulungan na mapaliwanagan ang kanilang isip through your program na Factbuster. So, yan lang po at God bless you po, Kabornok. Ako'y mabati sa iyo ng happy birthday sa ating Factbusters PH. Ito'y talagang nagagamit ko sa aking pakikipag talastasan sa ating mga separated brethren. Dahil dyan, ako ay proud sa iyo dahil sabi nga, napakahusay mo at talagang malaking tulong talaga yung ginagawa mong programang iyan para matugunan natin yung mga katanungan, yung mga malabong isyu ay ating nalinawan dahil sa iyong programa. So sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya ay talagang malaking bagay ang programa mo para matugunan natin yung pangailangang impormasyon at talagang biblical, historical at talagang may tama at akmang paliwanag talaga na mapapanood mo sa iyong programang The Factbusters PH. So, salamat at ako'y nagtagpo. No? Natagpuan ko yung programa yan dahil sabi nga tayong bilang mga defenders, mga CFD, kailangan natin ng mga tama at mga konkretong impormasyon para ating magamit naman sa ating pakikipagtalastasan sa iba. So, salamat muli. Programang Factbusters PH ay sana'y lumawig pa ang iyong programang iyan at gabayang ka ni Lord. Nawa. God bless you. We love you. Kabornok. Thank you very much. Magandang araw, Kabornok, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Nagpapasalamat ako at malaki ang naitulong ng Factbuster sa akin dahil mas lalo pang dumami at naging malawak ang aking kaalaman tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Hangad ko na marami pang maabot at mas lalong dumami pa ang iyong sumusubaybay sa iyong programa. At naway ang pag-ibig natin sa Diyos ay mas lalo pang mag-alab. Ako din ay bumabati sa iyo ng maligayang kaarawan sa iyo at sana'y pagpalain ka naman ng Panginoon at mas marami pang biyaya ang dumating sa buhay mo. God bless sa iyo and to your channel and Prodeo et Ecclesia. Peace to you, bro. Maligayang bagong taon at happy birthday. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nagpadala ng video message sa atin. Maraming pong salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, sa ating iba't ibang platforms, no, sa social media, sa Factbusters PH. Okay, pagpapatuloy na natin ang ating talakayan ngayong episode na ito. Dala nga sa mga pagbubunyag na ito ng katotohanan, yung ating ginagawa, ay marami na po ang kumukutya sa akin dahil hindi ko nga ipinapakita yung aking mukha. O ito panoorin ninyo yung isa na nagsabi pa na yung mukha ko daw ay nagtatago sa aparador. Ito, panoorin ninyo mga kapatid. Alam nyo, mga kababayan, mga kapatid kong Katoliko, meron lang po akong napapansin sa Factbusters. Naalala ko yung bata pa ako, yung Pinoy ako, Pinoy tayo, no? Yung sa Big Brother, sa loob ng bahay ni Kuya.
yung style ni Kaburnok, parang yan niya kinuha kay Big Brother. Na yung mukha niya, nakatago sa Parador Estate. Nakatago sa kamera. Nakatago sa Parador Estate. Nakatago sa kamera. Nakatago sa Parador Estate. Nakatago sa kamera. Nang hindi nakapokus sa kamera, no, kundi boses lang po ang naririnig. Yan po ang style ni Kaburnok, di ba? So si Kaburnok, style niya pina Big Brother. Nakatago yung mukha niya sa Parador Estate sa kamera. Nakatago yung mukha niya sa Parador Estate sa kamera. Nakatago yung mukha niya sa Parador Estate sa kamera. Grabe naman yan. Parang Pinoy Big Brother daw si Kaburnok. Pero yung kanyang mukha daw, tinatago sa aparador. Nako, kung mapanood ito ni Pinoy Big Brother, nako, kakasuhan itong si Yusuke the Vlogger na ito ng Members Church of God International. Ano-ano yung pinagsasabi? Dakdak ng dakdak. Wala namang alam ito. Nako, sabi niya, si Kaburnok daw ay parang si Big Brother. At yung mukha ko daw ay nakatago sa aparador sa camera. Nako, grabing pasaring yan. Pero hindi lang siya yung grabing pasaring. Kahit nga si Cesar Seneta ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, desperado nang makilala at makita yung mukha ni Kaburnok. Eto, panoorin natin si Cesar Seneta, mga kapatid. Alam po ninyo ito si Burnok. Sangkalan ang Iglesia ni Cristo para mapansin siya. Ako, ginagawang sangkalan ito para mapansin siya. At grabe ito, kung makatawag sa akin, grabe po ito. Hindi naman nagpapakita ng muka. Natatakot naman na mag-live siya ng mukha niya abang nagbabatiko siya ng di umano mali at sinisiraanan niya yung mga ibang relihiyon. Hindi naman nagpapakita ng muka. At mas mabuti na raw yung hindi siya magpakita ng muka. Totoo naman daw ang sinasabi niya. Nek-nek mo. Burnok. Grabe talaga. Ito, mga kababayan, dahil nga desperado na si Cesar Seneta, kung ano-anong mukha yung kanyang ginagamit para ipakita daw na yan daw si Kaburnok. Ito, panoorin ninyo yung mukha na kanyang pinakita na yan daw si Kaburnok. At ito, panoorin nyo muna. Kung totoo sinasabi mo, bakit takot kang magpakita ng mukha abang nagsasalita ka? Ngayon, nagkamali ka. Ito ang mukha mo. Yan mga kaibigan, si Burnok. Tandaan niyong maigi ang mukhang yan. Ayan. Hindi po Pilipino yan. Siguro, naiwan lang yan sa Pilipinas. Nako! Ay, nako talaga. Yung mukhang yan, Mr. Cesar Seneta, hindi ko mukha yan, Mali po yan, Mali. Nako, hindi daw ako Pilipino, dayuhan daw ako. Grabe naman yan. Ay, hindi ko talaga naunawaan itong si Cesar Seneta. Saan niya kinukuha yung mga ganyan, Bakit hindi ako nagpapakita ng mukha ng madalasan habang pinagtatanggol ko ang doktrina ng Iglesia Katolika? Ito po, ibibigay ko po sa inyo yung 3 kong rason, Una kong rason, kung hindi ako magpapakita ng mukha sa mga videos, mga kababayan, mas mabigyang pansin ang dala kong mensahe sa inyo, mga kapatid. Kasi, syempre, kung makita yung mukha ko, alam nyo naman, baka aking sarili yung maitataas ko. Ayoko po ng ganon, mga kapatid, tandaan po natin, kung hindi ka naman magpapakita ng mukha, pero totoo naman yung sinasabi mo, tapat ka naman kung gano'n, di ba? Kailangan pa bang magpakita ako ng mukha ko para matawag akong tapat na tao? Kagaya lang naman yan sa telepono, di ba? Kung may tatawag pala sa telepono mo dahil hindi nagpapakita ng mukha ang kausap mo, ibig bang sabihin, hindi pala tapat ang kausap mo? Nako, pinagkakatiwalaan mo rin yan paano pa yung sa radyo, di ba? Kasi itong si Cesar Seneta, radio commentator ito noon kung nakikinig ka sa radyo mo dahil hindi nagpapakita ng mukha ang announcer sa radyo, ibig bang sabihin, hindi pala tapat yung announcer? Nako Kung nanonood ka ng documentary show
dahil hindi nagpapakita ng mukha ang narrator sa show na yon, hindi na pala tapat ang narrator ng nasabing documentary show. Nako Cesar Sineta, yun po yun. Kaya, mas mabuting wag na lang po ako magpakita ng aking mukha habang hindi ako nagsisinungaling, kaysa sa magpapakita ako ng mukha ko pero nagsisinungaling naman ako. Diba? Ganun yun. Si Cesar Sineta, mas pinili niyang magpakita siya ng mukha niya habang siya'y nagsisinungaling. Di, palpak talaga yun. Nako Pero, pati ang dahilang ito natin ay kinontra din ni Cesar Sineta at ayon sa kanya fallacious argument daw. Ito panoorin niyo yung nakakatawa niyang sinabi. Yan ang dahilan bakit hindi ka makapagpakita ng mukha mo Kasi, wala kang pasintabi. Basta salita ka ng salita. Kasi hindi ka naman nakikita, hindi ka nagpapakilala ng buong pagkatao mo Samantalang, yung mga nilalait mo, nakikita yan sa video mo Sa intro mo, pinakikita mo, harap-harapan sila, nakikita ang mukha namin. Kaming mga binabatikos mo, nakikita lahat ang mukha namin, buong pagkatao namin. Samantalang ikaw, na sinasabing ng iba na marunong ka, matalino, hindi ka makapagpakita ng mukha. Ganyan ba ang matalino? A few moments later. Alam niyo po ito si Bornok, ito magaling ito sa kung tawagin ay fallacious argument. Fallacious argument. Fallacious argument. Magaling to sa mga ganyan mga fallacious argument. Mga fallacious argument. Mga fallacious argument. Yung kausap raw sa telepono, hindi rin nagpapakita ng mukha. Ano ba klaseng pangangatwiran mo yan? Nako, grabe talaga. Fallacious argument. Ano ba yan? Fallacious argument? Nakakatawa talaga itong si Cesar Sineta. Sige, fallacious argument. Hindi po fallacious. Walang ganun. Anong fallacious argument? Tapos, kung fallacious argument yung aking sinasabi, sige nga, anong fallacy nga yan, Mr. Cesar Sineta? Ang yabang naman ito. Wala namang alam yan Nako mula sa video ito ni Cesar Sineta, halatang siya po ay desperado na talaga. Akala niya mauuto niya ako, no? Nek mo, Cesar Sineta. Tapos meron pa siyang out of desperation, Out of desperation. Ito, basahin natin yung comment sa isa sa kanyang mga video, sa kanyang channel. Ito, basahin ko po yung comment ni Edward Bautista. Sabi ni Edward Bautista, Ka-Cesar, hinahamon po kayo ni Burnok ng debate. Ayaw nyo raw po, sabi niya. Pinagpintangan pa naman ako. Sabi ni Cesar Sineta, sa luneta kamo, live, personal. Kung talagang marunong ka, patunayan mo, kamo, na nakikita buong katawan, pati na muka. Ano ba naman yung sagot na yan? Ay, nako, Cesar Sineta. Ayaw mo ang humarap kay Brother Wendell Talibong. Sa akin pa. Nako, pambira naman yan. Ano ba naman yan? Talagang palpang talaga itong si Cesar Sineta. Halatang nasasaktan na kasi siya dahil hindi pa rin siya kailanman nakapuntos kay Kaburnok. Napakayabang nito talaga kasi. Yan kasi yung lumalabas. Kung saan naging matanda na, doon pa naging mayabang. Mr. Cesar Sineta, maawa ka naman sa sarili mo, pangalawa kong rason kung bakit hindi po ako nagpapakita ng mukha sa mga videos natin sa Factbusters PH. Ang programang Factbusters PH, mga kapatid, originally, yung ating ginagawang video ay apologetics documentary video. Hindi po preaching, hindi po commentary video, mga kababayan. Ano po ba itong apologetics documentary videos na format, mga kababayan? Tignan nyo na lang itong mga YouTube channels na ito, Inspiring Philosophy, ayan, di Catholic yan. Church History, yan. Bible Project, ayan, hindi yan Catholic. Tignan ninyo, panoorin ninyo yung mga videos nila, di naman nagpapakita ng muka yung mga narrators ng mga nasabing video na nasa channels na ito. Yan ang ating ginagawa. Ginagaya natin yung kanilang format, mga kababayan. At saka, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga, meron nga silang documentary special ng kanilang, ito, mula sa IN Centennial na YouTube channel na may mahigit 2,500 subscribers,
Yung title ng isa sa mga video, Iglesia ni Cristo Centennial Documentary. Merong part 1, part 2 at part 3 pa yan Di naman nagpapakita ng mukha yung narrator dyan ibig bang sabihin, hindi na tapat yung narrator ng nasabing video na ito? Nako, Cesar Sineta, pambihira ka naman, at may ibang episodes pa, yung ating programa na commentary yung format. Pero, yan po ay kasama si kapatid na Gabriel de Guzman at syempre, si kapatid na Gabriel yung nagpapakita ng mukha. Dahil, sa totoo lang naman, originally, kanya yung programa na yan yung ginagawa lang natin sa ating channel, hinihiram po yung kanyang mga videos sa ating YouTube channel. At kasama po yan sa aming kasunduan. Kasunduan between Karunungang Katoliko TV at Factbusters PH, mga kababayan. So, yan po yung kwento doon, mga kapatid, Pangatlong rason, mga kababayan, ayaw naman nating gawin sa ating muka yung ginagawa ng mga palpak ng mga ngaral sa mukha ng mga kanilang inaatake. Ito halimbawa, itong si Cesar Sineta. Tingnan ninyo, nagpakita kasi ng mukha si Father Darwin, itong si kapatid na Jesse, at itong si Brother Wendell. Tingnan ninyo, itong video na may title na Hindi Kayang Sanggain ni W. Talibong si Cesar Sineta. Napakayabang naman itong Cesar Sineta. At ayan grabing manlait sa kapwa itong si Cesar Sineta. Nagmumura ng lalait ng kapwa. Yan ba ang tunay na Kristiyano? Nako. Ayan, sabi niya, 3 bugok, Romano Katolika. Si Brother Jesse ay Katolikong Atsoy. Si Brother Wendell daw ay Katolikong Banga. Ayan na naman yung kanyang paninira, tapos si Father Darwin, Katolikong Manggagatas daw. Tapos, kasi malaki yung tiyan ni Brother Wendell dito, sinabihang pagbuntis si Brother Wendell. Grabe talaga itong si Cesar Sineta, ito pang isa, mga kapatid. Itong si Yosuke the Vlogger. Tignan ninyo, ayan, meron pang paro-aro kay Brother Jando Alabado. Ayan, may mukha si Brother Jando. Siniraan niya, nilagyan niya ng aro. Sabi, mga sinungaling na vlogger. Pero si Brother Gabriel, wala namang aro, mga kapatid, na nilagay, kundi inilagay kay Kaburnok. Walang mukha si Kaburnok dyan. Kawawa si Yosuke the Vlogger. Hindi niya tayo directly na masisiraan. Kaburnok yung ginamit nating screen name so, kawawa siya, kaya, itong dalawang ito, akala nila, masisira nila tayo. Hindi tayo masisira ng personal. Kasi yung ginagawa nila, na may personal sila Kaya, sa sinasabing ito ng dalawang ito, na hindi daw tayo tapat dahil hindi daw tayo nagpapakita ng mukha, na tayo daw, yung ating mukha, nakatago daw sa aparador. Nako, mga palpak yan. Signs of desperation yan, mga kababayan. Kaya, busted yan, mga desperado. Nako, ano bang makukuha nyo sa mukha ko? Kung makita nyo bang mukha ko, ano bang mangyayari? Diba? Grabe talaga. Yung habol nila, yung mukha ko para siraan nila. Yun pala. Gayon pa man, mga kababayan, patuloy pa rin tayong tinatangkilik ng ating mga manonood. Kahit walang mukhang pinapakita si Kaburnok, yung mga subscribers nga natin yung nagsasabi na hindi daw tayo magpapakita ng mukha. Kaya ganun talaga. Eto, panoorin ninyo, mga kababayan, yung mga greetings sa atin ng ating mga kaibigan. Magandang araw sa iyo, Kaburnok. Happy birthday and Happy New Year. Double celebration, Gayun naman, wish ko sa iyo, Bro Kaburnok, ang paglago pa ng lalo sa iyong YouTube channel, sa pag-evangelize sa ating mga kapatiran at sa pagbubuko, sa mga maling patutsada ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. So, patuloy siyang gawain, Bro Kaburnok, and God bless. Happy birthday. Ayan, isang mapagpalang oras po, mga ka-Factbusters. Isa pong greetings mula sa kay Mr. Curious Catholic, na isa rin po sa mga taga-subaybay ng page na ito. Ayan, maraming salamat po sa page na ito, ang Factbusters, dahil marami po akong natutunan dito. Sa pag-create ko po ng mga contents, ay isa rin po sa mga ginagamit nating mga referensya, ang ginagamit po ng Factbusters ni Kaburnok. At talagang naaaliw po ako at marami po akong natututunan dito. Kaya mas lumalim pa po ang aking kaalaman patungkol po sa ating pananampalataya. And of course, isa rin po sa mga nagustuhan ko sa Factbusters ay ang pagbubunyag ng mga kasinungalingan ng ibang sekta. Ayan, kaya wala na po silang lusot at
alam na po kung ano po ang mga pamamaraan nila na pasinungalingan ang mga katotohanan na ginagawa ng Simbahang Katolika. Kaya po sa mga kapatid natin na talagang sumusubaybay po sa page na ito, pagpatuloy nyo lang po yan dahil marami po kayong matututunan dito. And of course, ngayong araw din po ito ay bigyan naman po natin ng papuri ang the man behind the Factbusters. At alam nyo na po yan, si Kaburnok, talagang hinahangaan po natin yan. At mula po sa Mr. Curious Catholic page, Kaburnok, happy birthday po at maraming salamat po sa iyong walang sawang pagtatanggol ng ating pananampalataya at dahil rin po sa mga ginagawa mong videos, patuloy mo lang po yan dahil marami po kayong natutulungan nito. Kaya maraming salamat po and always be to God be the glory. Happy birthday po, Kaburnok. The Manos Christi community wishes you a happy birthday, Kaburnok. You are so blessed to be you and to share the amazing love of Jesus in your own ways. May always guide your path and always be with you. May He bless your birthday with love, peace, and joy. More power to you and to your YouTube channel. Hello, Kaburnok. Ayan, happy birthday sa iyo. Thank you so much sa pagtitiwala sa akin. Ayan, unang-una sa lahat. At sa patuloy na partnership nating dalawa sa pag-expose ng mga makangaral, mga peking makangaral at iba pang mga vlogger na nagsisinungaling at umaatake sa Iglesia Katolika. At ako ay parating natutuwa kapag nakakapanood ng Factbusters video, lalo na kapag mas hindi ako interested lang dahil dun sa sa na-expose ng Factbusters PH yung kasinungalingan nila, but yung mga reference percent, yung mga matibay na mga referensya ni Kaburnok. Yan, ikaw kayo, no? Na defense natin, against sa mga iba't ibang relihiyon na umaatake sa atin, lalo na kapag ginagamit natin yung sarili nilang argument o sa sarili nilang pamamaraan na-expose yung kasinungalingan nila. Napakahusay talaga. Kaya I do recommend na kung patuloy ka lang at maraming salamat sa Diyos dahil mayroong isang katulad mo. I hope na magtagal pa at dumami pa ang mga subscribers mo na manonood sa iyo. Thank you so much talaga, Kaburnok. And happy birthday. Okay, happy birthday kay Kaburnok ng Factbusters PH. Happy birthday sa iyo, bro, at sana patuloy ka pa rin na magbigay ng kasagutan at linaw doon sa mga Katoliko na minsan naapektuhan ng mga fake news na pinopost sa social media. Nawa, Kaburnok, pagpatuloy mo yung programa mo, Factbusters PH, dahil napakalaking naitulong yan, lalong-lalo na sa punto por punto. Dahil, lalo na pag wala kaming episode, at natalakay mo na ang pinaparequest ng mga netizen, kaya yung video mo na lang ang ating ipinapalabas. Total, napakalaki naman tulong. Punto por punto rin naman ng Factbusters PH kung tutuusin, di ba? Lahat ng mga ebidensya nilalabas mo. At sana, Kaburnok, kasama ko si Divine ngayon, sana, Kaburnok, ganun pa man, pagpatuloy mo lang yan. At we are proud of your program. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng Factbusters PH, please subscribe and share. Okay, Kaburnok, once again, happy birthday. Hello, Kaburnok, happy New Year, happy birthday. Sa Factbusters, patuloy kayo sa inyong ministry para sa pagdepensa ng ating pananampalataya. Sa karawan mo, binabati kita, may the Blessed Virgin Mary cover you with her mantle of blood and protection. Happy birthday, Kaburnok. Maligayang karawan, Kaburnok.
at manigong bagong taon sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng Factbuster team. Ako'y nagagalak na batiin ko kayo at saka ngayong 2023 opening salvo, birthday mo pala ngayon. Okay, ang message ko sa iyo, Kaburnok, patuloy sa pagsasaliwalat at pag-i-expose ng mga maling aral ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Yung mga binabato nila na mga akusasyon sa atin, sinasagot ng Factbuster team, yun ay kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoong Jesus na siyang nagtatag ng ating inang simbahan. In behalf sa National Catholic Faith Defenders Board of Governors, ako'y bumabati sa iyo at sa lahat na rin ng Factbuster team. Maligayang kaarawan, maligong bagong taon. Steadfastly defend the faith, Pro Deo et Ecclesia. Mga minamahal na kapatid, napaka-importante po ng papel na ginagampanan ng mga videos ni Kaburnok sa ating buhay pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang mga videos ay nailalantad ang mga kasinungalingan, nailalantad ang mga maling turo ng iba't ibang mga sektang pangrelihiyon. At lalong-lalo na sa pamamagitan po ng videos ni Kaburnok ay nasasagot ng may talino at pagmamahal ang mga maling paratang laban sa Santa Iglesia Katolika. Naglipa na po ang fake news, hindi lamang po sa politika kundi lalong-lalo na sa buhay pananampalataya. Kaya po mga minamahal na kapatid, tangkilikin po natin ang mga videos ni Kaburnok. Ito po ay para sa ating spiritual life, para sa ating faith life. At pagpalain po kayo at pagpalain ka, Kaburnok. Binabati ko po ng maligayang kaarawan ang ating pinakamamahal na Kaburnok. As you celebrate your birthday, I pray to the Lord that He grant you many years of serving Him, that He grant you wisdom and courage in defending the truth of our Catholic faith. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Hello, Kaburnok. Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Birthday. Thank you for your effective apostolate in bringing the good news to the people, especially your defense for the faith. God bless you, your family, and your intentions. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid ko po sa Iglesia Katolika na nagbigay po ng pambati sa atin, especially sina Brother Wendell Talibong, si Brother Ryan Mihiliano, yung ating Catholic Faith Defenders National President. Maraming salamat po, Pres Ryan. Ayan, at syempre ang ating spiritual advisor sa ating YouTube channel at sa Catholic Faith Defenders National, si Father Fran Villegas. At saka si Bishop Elmer Mangalinao ng Diocese of Bayumbong, yung ating spiritual father sa Manus Christi Philippines at sa Factbusters PH. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Ikaw man na nanonood ngayon, sa inyong suporta sa ating YouTube channel at sa iba pa nating mga platforms. To God be the glory. Maraming salamat po, Panginoon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating birthday episode? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Grabe ha. Cesar Seneta at Yusuke the Vlogger ha. Desperado yarn. I am Catholic. I